Hi guys, good afternoon. This is JV and Tito Tony from the House of Mystics, and today we'll be talking about spiritual services. Ayan, na kung ano yung pwede natin i-offer sa ibang mga tao, and i-debug din natin siya kung paano talaga siya nag-work. Di ba kasi minsan po yung mga psychics, hindi nila sinasabi lahat ng mga services nila. Magugulat na lang sila, oh, meron din pala sa inyo, dapat sa inyo na lang kami nagpa-ganyan, ganyan. Okay? For us po dito sa House of Mystics, hindi talaga namin sinasabi mostly. Kasi ano yun trade secret yun. Oo. Kasi meron mga sinasabi, gagawin nila ito, yung pala hindi nila alam gagawin, kakakokopyahin ka lang. Yes. Mostly maraming ganon, yung copy-paste. Ang problema, hindi naman nila kayang gawin. Which is delikado din dahil maraming naaapektuhan. Okay? So, here are some lists of our spiritual services na meron ngayon dito sa spiritual world natin or di kaya mga psychic world. Number 1 po, tarot reading. Nako! So, marami nag-open ng mga bagong bagong IG or di kaya FB, nagsisilabasan, mga tarot card reading. Tapos kiniklaim na nila, certified daw sila. Nino? Ang Sino tanong, magsacertify sa guys, inyo? legit ba yung pinag-certified nyo? Tapos ganun din ba sila kabihasa magbasa ng cards? Kung hindi, try to double check it. Mamaya, may problema pala yung dun sa pagbabasa nyo ng tarot card. Like for example, may na-encounter kami dito sa House of Mystics wherein yung isa kong friend mismo, personal friend, minulaan nung baguhang tarot card reader. Tapos, pangit yung lumabas dun sa cards, okay? And hindi nag-synchronize sa kanya. Nung chinek ko, hindi nga talaga synchronize sa kanya. Kasi nire-reflect nung card yung emotions nung nagbabasa. Okay? Nung reader mismo, nung reader. Okay. Nababasa pala niya. Yung sarili niya. Ganun yun. And guys, FYI, each and every one of us has different spiritual energy. So, itong spiritual energy na to, minsan, ito yung ginagamit natin for our protection. Ibig sabihin, para hindi tayo mabasa ng ibang tao, ginagamit natin siya. So, mostly, kung mas mahina sa inyo yung babasahin nyo, or mas malakas sa inyo yung babasahin nyo, ang magiging problema niyan, wala, magre-reflect lang sa'yo kung ano man yung cards na bubunutin mo para sa kanya. At saka ganito po, no? Kasi nung bata-bata pa ako, pinagalitan ako nung obispo ko. Ako isa pong seminarista at ako po nag-aaral ng tarot card sa loob ng seminaryo. Nung na-discover ng monsignor ko, pinagalitan ako. Sabi niya, hindi mo ba alam na yan kasalanan sa First Commandment? Sabi niya, ano po yun, Mon? Sabi ko naman, First Commandment, thou shalt not have other strange gods before me. Ibig sabihin siya lang dapat ang Diyos. No? Ganun ang sinabi ng obispo. Pero ako, in the back of my mind, sabi ko sa sarili ko, sinong nagsabi na bawal ang tarot? Sino nagsabi na hindi ka pwede mag-tarot? Ang tarot po ay isang kaparaanan or divinatory tool na malalaman mo, a-advisean ka niya bibigyan ka niya ng advice, bibigyan ka ng mga future events or past events. Bakit nangyari problema mong ito? Kasi may nangyari sometime in the past. Kaya nangyari ngayon. So, para sa akin, I beg to disagree to my bishop. And I went on studying about it. Ang problema po ito, sa dami-dami ng mga libro na na-publish during the 80s and 70s, 80s, 90s na yan, hindi ko alam saan ako magsisimula. So, hindi ko ma-jive kung alin doon ang pag-aaralan ko dapat. So, I started reading by the book and I started doing it with the book. Inuulan ko yung tao, binabasa ko yung libro. Minsan may tsumachamba. Pero it came to a point to myself na, teka muna, hindi ako to Kailangan malaman ko kung ano ito at saka ano yung ito para sa akin. Yes. Na-discover ko yon nung ako nag-regress. Na-discover ko lang nung nag-regress ako
nalaman ko na, kaya ko naman palang basahin na hindi ako magbabasa ng libro. So, it took upon me na sabi ko, subukan ko muna sa misis ko. Yung misis ko nakaupo na gano'n, binaraha ko siya, sabi ko ganito, base dun sa nababasa ko dun sa card, may darating na babaeng balo, mag-aalok ng kotse, at ang kotse ito ay iiwan niya kahit na wala siyang pambayad. Habang binabasa ko yun sa harapan niya, dumating isang babae, kumakatok, tsaka yung kagawad ng isang barangay, sabi niya, Manang, may nagbebenta po ng Mazda. Sino yon? Sabi naman ng misis ko, pasokin no, pinapasok. Sabi niya kasi po, matagal lang namatay yung mister ko, yung van po namin, wala nang nagmamaneho, ganun. Yung yung sinabi ko sa misis ko that time, yun ang naganap. So sabi ko, kaya ko palang basahin ito ng direktahan at kaya kong gampanan na ito, direktahan nito, hindi yung sinabi ng libro, sinabi nito ganito, hindi. Yun po talaga ay depende po sa posisyon mo at depende rin yun kung mababasa mo talaga siya directly. Kasi minsan hindi mo mababasa directly, hindi mo mababasa. Actually ako, everyday, di ba, Jade, ako, naglalagay ako ng tarot of the day. Actually, it is already a lesson for you to study. Kasi yan, ang tarot card po ay punong-puno ng symbology na hindi mo matututunan yan in one sitting. Mind you, kahit ka pa ay isang past life reader o isang past life mo, naging tarot card reader ka, hindi mo pa rin siya mabubuksan lahat-lahat. Kasi minsan, yung symbology na yon does not work for the time. Meron talagang time element ang mga cards. Yun. Tsaka, nasubukan ko na rin po yan. Kasi dati po, nagtatanong din ako dun sa mga kakilala ko rin ng mga psychics. Paano ba basa ba ng tarot card? So, yun, meron silang tarot card doon, pinakailaman ko. Tapos, gulat na lang sila. Bakit daw marunong ako magbasa? Sabi ko, wala naman nagturo sa akin. Actually, minsan, malalaman mo na ikaw pala ay bahagi nito in the past life reading. Or, nagtatarot reader ka na, reading ka na, nung isang past life mo, humigit pa nga. Ayun. So far, lahat po ng mga naging students din na handle ko, sinasabihan ko sila na huwag mag-base or mag-rely dun sa book. Sa book, Dahil wala silang makikita dun sa libro na yun. Saka maguguluhan lang sila. Yes. Maguguluhan. Though, isa yung stepping stone para malaman mo ang isang bagay. Pero, ang tarot card din po kasi may mga time element din yan. Lahat yun, from 0 to 21, dates yan lahat. Dates. Yung sumusunod doon, may mga na yan, yung tinatawag na zodiac niya. Halimbawa, nakuha mo yung death. Nakuha mo yun, that is Tarot 13. Kung nakuha mo yun, it is telling of a time of Scorpio. Scorpio time yan. Yan ay from October 23 to November 21. Meron talagang eksaktong nagsasabi ng time. At yun, kasama na yung mga major arcanum na yan, kasama na rin ang mga minor arcanum. Ang mga minor arcanum, halimbawa Ace of One, yan ay may mga dates din. So simulan natin sa winter, spring, summer, or fall. Yung winter natin, yan yung Ace of Sword. So pag sinabing Ace of Sword, magaganap yan ng winter, December, January, February. Sumusunod doon, di ba, spring? Yun naman, yun ang Ace of Ace of One. Oh, yun. Siya yung December, January, March, April, May ang spring. Sumusunod doon, summer. Yun naman ang Ace of Cups. Yun. Sumunod doon, yung yung summer natin, June, July, August. September, October, November, yun naman ang fall, which is, yan yung Ace of Pentacles or Ace of Coins. Hindi mo pwedeng mabago yan. Any magagaling na tarot card reader, alam nila yung time frame na yan. Yun, dapat ninyong memoryahin. Yun. Ang tanong sa mga baguhan,
na nag-up kagad ng IG. Alam nyo ba yan? Oo. Naituro ba yan sa inyo? Oo, dapat pag-aralan yung maigi yan. Kasi it is telling of a time, it is telling of a situation na gano'n na mangyayari. Ang isang card, maraming ibig sabihin yun. Yes. Hindi lang isa o marami. Kasi Madaming symbols na yan Minsan dalawa, minsan tatlo. Minsan mag-uugat pa dyan yung different destinies ng tao or di kaya kung ano yung magiging choices. Correct. At saka meron siyang tawag namin doon validatory or validation card. Halimbawa, nakita mo yung death card. It does not say that someone will die. Hindi yun. Kailangan yun, i-validate mo yun. Kailangan merong lumabas doon na 10 of Swords, or 9 of Swords, or 3 of Swords. Yung Swords na yun, kailangan lumabas yun somewhere. Kasi pag hindi yun lumabas doon, you don't say that someone will die. Ayan. So, our next, and guys, don't forget, we'll be also having a tarot card class along with Tito Tony soon. Sige, bibigay ko lang yung nalalaman ko. Ayan, so beginner and advanced po tayo. Okay. So, yun. And it would be a comprehensive online workshop actually wherein you can learn all about tarot from our tarot guru. Then, lahat naman tayo dapat talaga matuto ng tarot. Kasi po, ito ay isang uri ng Biblia. Yung Biblia na yan, di ba binibigyan niya tayo ng guidelines and what to do in life. So the tarot cards will tell kung ano yung dapat mong gawin o isagawa. Hindi po ito wishy-washy thinking. Dahil sasabihin talaga ng tarot card sa'yo kung ano talaga yung ginagawa mo. Minsan nagtatago ka sa card, ay hindi pwede. Yes. Nakalabas yan doon. Ayan, ang problema lang po nga, yun, paano kung hindi mo mabasa yung tao using the cards? Ay dapat marunong ka. Kung hindi, ask someone who is an expert. Pwede mo pabasa dun sa taong yun. Ang ginagawa din before ni Kiz, hi Kiz, kung nanonood ka. Kasi yan, magaling mag-tarot card. Ayan, ang ginawa kong turo sa kanya, ganito. Kinuha niya yung card dito sa shop. Ayan, sige. Tapos, try mo basahin. Explain mo lang kung ano nakikita mo dyan sa, ganun lang sa picture. Tapos yun, unti-unti niya na-explain. Then, tumatama-tama naman po. Tapos sabay inulit-ulit na lang niya. Tama naman. Repetition makes actually. perfect. Okay. Then yun, pati yung mga friends niya, sinubukan niyang tama naman. Nagugulat sila actually. Congratulations! Our next is, ito po, yung intuitive reading. So guys, sa intuitive reading kasi, other psychics, usually, wala silang ginagamit na cards, kundi minsan titignan ka lang niya, alam na agad niya kung ano nangyari sa inyo. Pero bibihira ang intuitive reader. Bihira. Okay? Dahil hindi lahat ng psychics nakikita kung ano yung past and kung ano yung future. Okay? Minsan nagbe-base pa sila dun sa facial expression, sa hugis ng mukha, face reading naman yung tawag dun. Okay? And minsan pinagsama-sama nila yan, face reading, body language, tapos minsan kung ano yung sinusuot, psychological okay, evaluation. Ganun din nila ginagamit yung abilities nila all in all, okay, for the intuitive reading para makasigurado sila na accurate yung pagbabasa nila dun sa taong yun. Actually, sa akin, Jake, ang ginagawa ko sa intuitive reading, ganito, pinagkukwento ko yung anghel niya. So, unang-una, pag nalaman ko na yung pangalan ng anghel niya, tatanungin ko yung anghel niya, anong pinaggagawa nitong bruha na to sa buhay niya. At magkukwento naman. Yun ang masasabi ko sa kanya na anong naganap, ano ang hindi dapat naganap, at ano ang dapat mong ginawa. Ganun ang style ko naman sa intuitive. Sa akin naman automatic. Okay. Dire-diretso na after pag nagsimula na ako magsalita. At first kasi po, tahimik lang talaga ako. Di ba, Jerbs? Kasi na-obserbahan mo naman inoobserbahan mo siya. So mostly, kasi sa akin, kailangan din ng verification dito in reality. Kasi kung wala, paano natin masasabi na totoo yung sinasabi, di ba? Okay? Tsaka kayo na rin mismo ang magbabalidate kung sinasabi ng reader sa inyo. Yes.
Kasi minsan, hindi talaga tutugma yung sasabihin ng leader sa inyo. Minsan, it's all about your past na nakalimutan nyo. Or, minsan, it's all about the future. Okay? Tsaka sa lahat ng gawain spiritual, mahirap ang intuitive reading. Yun nga po. Pinakamahirap yan. Why? Kasi it will now compose your being you as a clear empath, as a clairvoyant, as a clairaudient. Ganun yun. Sama-sama na yun together para mabuo yung sasabihin mong statement dun sa tao na yun. Oo. Ayan. So guys, maliwanag na ha, intuitive reading ha, or intuitive counseling. So ganyan yung ino-offer natin dito sa House of Mystics. Although, we also have here some tarot cards then to use if you want to. Okay? Pero for me kasi po minsan hindi wala, automatic sinasabi ko agad. Tsaka minsan naman hindi naman advisable na gumamit ng divinatory tool, lalo na kung mabilis yung nakikita ng nakikita mo siya mabilis sa isipan mo sa isip. Basang-basa na agad. Nabasa mo na agad eh. So why do you need a divinatory tool? Kailangan mo lang yung gamitin kung meron kang dapat i-validate. Kasi minsan baka naman na-influensya ang ganong mga bubulong sa'yo, mali naman pala yung binubulong, di ba? Oo. Ganon. And guys, FYI, for those of you who are starting to read, to use tarot, kailangan magsimula kayo with a prayer and ends with a prayer also. Correct. Tsaka ang tarot card, when you shuffle it, meron talagang formula prayer na sinasabi. Ang ganito po sinasabi niya, Angel Hero. Hero ang pangalan ha. Angel Hero. In honor of the ineffable name of God, Iyaw, please give me information. So, paano sasabihin ng obispo ko na ito ay masama? Samantalang kinukonjure ko ang pangalan ng Panginoong Diyos na Iyaw. Yun ang katanungan ko rin noon eh. Bakit? Ba't niya nasabing masama? Yun ang, hindi niya nasagot yun hanggang sa namatay na siya. So, bakit po kailangan? For protection? Siguro for protection. Okay. And busy pa. For protection yun at para mag-guide ka, para hindi ka malihis ng landas sa sasabihin mo sa iyong nagpo-consult sa'yo. O may nagpo-consult na sa'yo. Ayan. Our next po is, Akashic reading. Ako naman, kayo gawa ng Akashic reading. Hindi nyo nga alam si Akasha kung sino yan. True. Ayan, mga past lives mo yan na sinasabi lang nila. Kaya nga, nag-Akashic reading. Ano mga sinabi sa'yo? Yun, kamukha ng ginawa namin kanina ni Pao. That's already Akashic reading. Kasi sinabi niya na kung sino yung anghel. Sino yung Sephirotic angels niya. Sino yung mga naging pre-evolutionary something, bakit siya related sa mga Gorgon. Yes. Diba? Ganun yun. Ganun yung Akashic reading. Kompleto guys ang Akashic reading. Merong past, yung pinakasimula mo or yung pinaka-primordial essence mo up until sa post-evolution mo. Okay? Yun yung tamang Akashic reading. Hindi yung tatlong past life lang i-reveal, okay na. No, hindi ganun yan. Pwede pa natin yung tawagin as inner work. Okay? Yun. Dahil doon hindi shadow work ha. Inner work. Ayan, okay, iba ang shadow sa dalawa na yun. Magkaiba yung shadow work sa inner work. So, ayun yung Akashic reading. Ito yung talaga, genuine Akashic reading. Hindi nasa libro. Alam nyo guys, kapag binasahan kayo ng nasa libro, foul yan para sa akin. Kasi kung libro din lang, bibili na lang ako ng libro. Hindi na ako pupunta sa isang eksperto na marunong nito. Diba? Yun ang sa akin ha. Pero nasa sa inyo yun. Kung sumusunod kayo sa uso, nagpauso kayo, si A pumunta dito kay ganito kasi marunong mag-Akashic record, reading and blah blah blah. So ang tanong ko sa kanila noon pa ha, mga 1990s, sinanong ko sa kanila, sino si Akasha? Hindi niya masagot kasi wala sa libro. Hindi niya masagot. Para rin yung mga eksperto sa Feng Shui. Ayan, si JB Yap, buhay. Ang tatay ni JB Yap na si Victoria ay napakagaling na Feng Shui expert.
hanggang sa namatay nga ito. Pero ito ay, ano to, lahat ng halos na malalaking kumpanya sa buong Pilipinas, kilala yung Victoriap na yan. Ayan. Yan yung secret. Oo. So, our next po yung chart reading natin. Usually, maraming na-hook po dito ngayon sa chart reading na to. Okay? It's either PATS chart, okay? Naku naman, yung Pachi, nasa ano na yan, nasa Google. Huwag ka nang magbabayad ka ng 10,000, nasa Google na nga, kinopya lang nung ano nagpa-Pachi reading Ano ayan. ba? Tapos meron pa pong charts yung ano? Oo nga yung monthly reading. May monthly reading pa sila kinokopya lang naman nila sa Google. Ayun. Sakit sa ulo sakit sa ulo niyan. Kaya yun din po, maraming nagtatanong tuloy ng sa atin ng batch reading kung paano nag-work. Actually ako, binibigay ko na sa kanila with all the liberty and everything. Dahil yan, maraming gumagawa niyan sa online. At magagaling pa sila. Hindi sila kilala. So, better yet, pumunta kayo sa isang site like halimbawa si Lilian 2. Pumunta kayo dyan. Minsan nagpapasi reading din siya So, kung talagang ayaw nyo pa ng ganun, tatanungin kita, anong oras ka pinanganak? Patsy na yun. Kasama na yun doon. Ang problema lang sa Patsy reading, hindi niya pinapaliwanag yung mingwa. Yes. Yung mingwa na sinasabi, yun ang life origin, at yun ay isa sa pinaka-importanting aspeto ng pagbabasa ng tao. Ganon. Okay. Nagagalit tuloy ako sa inyo. Tapos nandiyan din papasok yung natal chart or di yung Vedic reading. Oo, iba yun. Sa Hindu naman yung Vedic tsaka natal. Tapos marami rin naniniwala din sa, bawal yung ganito, bawal ganyan. Baka naman yan myth lang. Oo. Hindi siya tunay na, hindi talaga siya tunay na nagsasabi ng tama. And mind you guys, pagka meron kayong planetary bracelet na tinatawag or planetary gems, automatic yun. Kahit anong reading pa yan, natal or di kaya Vedic, pasok yung mga yan. Okay? Dahil may protection ka para sa lahat. Kaya huwag ka nang mag-worry. Conduit mo yan Oo. And pwede mong gamitin po, pagka meron ka na, pwede mong gamitin yung mga na kristal kahit hindi pwede sa'yo. Correct. Ayan guys. FYI for those of you na natatakot dahil bawal magsuot ng ganyan, magsuot muna kayo ng... Ay, hindi. Kailangan mo nga, kaya ka tinawag na naggraha Kailangan mo ng shop. Okay. Di mo naman pwede sabihin, planeta ng Mars na baka rito. Walang ganon. Not unless, isa kang isa kang Devi, o Deva, o Devata, o Devil. Devi, hindi Devil. Hindi kaya ako may access ka sa cosmos talaga. Yan. Cosmic energy. Yan. Kung meron kang access dyan, then do it. Our next po is yung pakikipag-usap sa patay. Necromancy. Yes, necromancy. Hindi lahat doon naging usap sa patay. Totoo medyo kayo dyan, medyo worry. Be worry about it. Yung iba dyan sa kanila, ngatog-ngatog pa, wala, hindi naman pala. Wala namang murtong pumasok Ganun ang tingin ko. And mostly din po, maraming actually fake nito. Oo nga marami. Especially nung mga time nung 90s. Oo. Naging hit kasi tong spiritista. Spiritista, tsaka yung mga kunwari, nagmi-medium. Tapos, marami naman po na biktima. Kaya medyo, ang mga tao nadala sila. And guys, ang necromancy, hindi yung nakikita yung nagsasamo ng mga skeleton, ha? Oo, iba yun. Hindi yun, ha? Conjuration naman yun. Okay? Ang necromancy actually is talking with the dead. So, dead na siya. Whether dead in sometime in the past, na panahon pa ng Kastila, etc. O panahon pa ng kamukha ni Lola Matilde. Si Lola Matilde, panahon pa ng ng Kastila, o nauna pa nga siya doon Kaya nung kinakausap ko siya noon, ang sabi ko sa kanya, bakit ka nananako ng taxi driver? Bakit? Anong problema mo? Sabi naman niya, paano? Iniwanan ako ng kasintahan ko. Lola, yung kasintahan mo, patay na rin Sumasakay pa siya ng taxi. Sumasakay pa siya ng taxi. Hello? Yun ang necromancy na sinasabi.
Ayun talaga. Tapos usually po, magkano po ba yung cost pagka ganyan gusto makipag-usap sa patay or di kayo dead relative? Actually kami, hindi talaga kami naniningil ever since, no? Kasi kagaya na rin yung pungsoy-pungsoy na yan. Kaya lang, nakakadala naman po. Kasi una, halimbawa, sinabi namin, bahala na po kayo, aba, naranasan ko pong bigyan ako ng 10 piso. Naranasan ko yan. Medyo foul ako nun, ha? Nagpanting ang tenga ko, gusto ko na sa bato yung, eto na 10 piso mo, pak! mali yan. Kasi yan, ang tawag po natin dyan ay exchange of energies. Kung mahusay naman ang naging serbisyo sa inyo nung taong yon, bakit hindi mo siya papalitan ng nung serbisyong ibinigay niya sa'yo? Di ba? Kung sa totoo lang, kaya nagkadami-dami na ganyan, magkano ang charge, tuloy, naging parang scam tuloy. Which, hindi naman po namin gustong maging ganon. Ang inisip lang namin, siyempre, protektahan namin ang sarili namin at protektahan din namin ang sarili ninyo. At saka guys, hindi basta-basta yung pakikipag-usap sa mga sa hindi po lahat ng tao marunong makipag-usap sa patay. Hindi lahat. At kahit pasabihin nila, nakita nila yung kamag-anak nila, hindi naman nila naririnig. True. Kasi hindi naman sila clairaudient. O, di ba? Kailangan, yung nakipag-usap na yun, clairaudient at saka clairvoyant. Ngayon, nag-uusap sila, talagang nag-uusap, ganon. At meron din yung mediumship. Ang mediumship is also a kind of necromancy, pero yun ay pumapasok ang kaluluwa ng patay sa loob ng katawan nung nagmi-medium. At kung ano ang sinasabi nung patay na yon, yun ang sinasabi naman ng medium. Or yung iba nagtatrans. So, ano po ba yung kaiba ng yung trance at saka yung sanib? ang trance kasi ay talagang nawala na siya sa sarili niyang ulirap at yung consciousness niya is next to zero. Wala siyang consciousness. Ibig sabihin, talagang unconscious siya. Kaya siya nag-trance kasi yung sumanib na yun sa katawan niya, yun ang nagsasalita. Iba naman ang mediumship. Ang mediumship ay hindi siya kailangan ng hinimatay, nakaupo lang siyang ganyan at pumasok yung kaluluwa at nagsasalita ito. Pwede rin hindi niya boses. Pwede rin boses ng medium. Ganun yun. And minsan actually, ang higher level ng mediumship is nape-personified niya. Correct. Yung gods or di kaya yung deities, kung Correct. sino man yung nakikipag-commune sa kanya. Oo. Okay. And bibihira ang ganon, personification. Okay? Yan yung one of the highest form of mediumship, di ba? Correct. Ako meron akong grupo na pinupuntahan noong araw, pero ngayon ayoko na silang kasama. Kasi nag-iimbento sila ng chorba-chorba eh. Kaya nagagalit ako eh. So, pupunta ako sa templo nila, ang gagawin ko, kasi kakausapin ko si Mama Mary. Mama Mary, gusto ka raw kausapin itong mga tao rito. Pwede po ba kayong pumasok sa katawan ko? Talagang nagsasalita ang mahal na birhen. Kaya lang ang problema nga, yung mga taong nandoon ay abusado at abusada at hindi ko talaga maatim na hindi ko sansalain yung mga ginagawa nila kasi nag-iimbento sila ng salita. So, from there on, hindi na ako pumunta ron. Ay, nasubukan ka na rin yan. Oo, ganun. Gusto nila yung sasabihin ko, yun ang sinasabi nila sa akin. Pwede yun. That's too bad. Tapos may ipo-force pa na ipapasok sa katawan mo. Ngayon nga, sabihin mo ay hindi pwede talaga. Nako, magagalit ni Mama Mary niyan. So, yun po yung na-encounter ko dun sa isa sa area sa Manila wherein parang may group na nag-uusap-usap all about spirituality tapos may gusto sa akin ipapasok sabi ko sa sarili ko ito si JB yan hindi nagkaranasan na nabubuli siya ng mga kusino-sino eh. Siyempre, niisip lang nila bata ito hindi pwede yun. Merong higher self eh, hindi naman yan dahil sa physical na katawan mo eh, hindi naman ganun yun. Pero despite nung ganun yung nangyari, there are certain people na talagang kailangan ng tulong. Yeah. Kasi mostly yung iba more on sariling desire. Selfish desire. It should not be a selfish desire. Kaya ka naging medium, kaya ka punapasukan ng mga spirito. Kasi ikaw ay true to honest. Di sabihin, true to honest,
as if very raw, wala kang holds doon, wala kang iimbentuhin. Kung ano lang yung sinabi ng kaluluwa o ng spirito sa loob ng katawan mo, yun lang ang maririnig nila. Ayan. So, during our class, i-distinguish pa namin yung different types of mediums na in deep, okay? In depth. Para malaman natin kung paano talaga nagiging qualified yung isang tao para maging medium versus dun sa hindi. Oo. So, nasa class na po yun. Oo. At saka hindi lahat ng tao pwede mag-medium. Sabihin nila, ako pwede ako mag-medium, ganyan. Ano ka, medium rare? Or di kaya medium XXL. Medium rare, medium XXL. Okay, Our next is Feng Shui. Ayun po. So, guys, ngayon marami nagsisilabasan, no? Mga Feng Shui expert, no? Sila. Nagbabasa lang sila. True. Mostly, binabasa lang halos lahat ng mga tao or di kaya ng mga Feng Shui came as the Feng Shui masters. Okay? And mostly po mga colors po yung ina-associate. Oo nga eh. Hindi lahat ng lahat ng oras ang colors is pwede. Oo. Like for example, red na wallet. Ay! Red na underwear, red na Ay nako, pwede ba? Nung panahon na ako ay palaging nasa unang hirit ng araw bago ko mayari ng mga ibang grupo, no? Ako may nakasabay ako nun na isang Feng Shui expert din, coming from Binondo, Manila. Pero pure Chinese siya, as a matter of fact, bulol siya magsalita. So ang sabi niya ganito, wear gold. Sabi niya wear gold. Wear gold most of the time. Kasi nga, nung panahon na yun, talagang gold ang uso. Eh ngayon, nag-interview naman ako on the other hand. Sabi ko na sa pinaka-HR na BP, HRBP, halimbawa ako, naka-gold ako ngayon, mag-a-apply ako ng trabaho sa'yo, sa BPO. Sabi niya, hindi kita tatanggapin. Bakit? Para ka na sa perya. What works for one will not work for Peter, okay? Kung para yun sa panahon na yun, pwede. Kung hindi pwede, hindi pwede. Ayan. And guys, mind you, ang Feng Shui hindi lang mostly ganito dapat and nagbe-base lang dun sa compass, pati yung elevation, yung energy mismo ng place, factor din yan. Oo, at saka nagagalit nga yung meron akong kliyente nung araw sabihin ko na pangalan, CDM Pawn Shop. Si CDM Pawn Shop, mahilig sa Feng Shui yan, no? Sa matter of fact, yung unang-unang compass ko na gawa ni Lilian 2, siya ang bumili. Binili niya ako noon. Wala pa ako noon Medyo mahal yan noon. Naglalaro siya sa 5 hanggang 10,000. Ngayon, sa kanya, basta gusto lang niya may Feng Shui yung yung lugar niya. Siyempre, sabi niya, Tony, huwag mo namang gawin mukhang i-check yung namin, yung opisina namin. Kasi magpahang ka ng liyentong, yung infinity nut. Actually, yun po yung common depiction pagka sinabing Feng Shui. Pero hindi. Kaya nung mga 1980s, pag nakita niyo yung pinungsi ko nung araw, ganyan ang itsura. Mukhang mga i-check yung mga nagtitinda, ganyan, no? So, pero I learned my lessons very well na hindi po lahat ng struktura ay kailangan mo lagyan ng charm. Yes. Hindi lahat. At hindi lahat po ay nagagawa ng Feng Shui. Una, halimbawa, merong portal sa lugar na iyon. Masosolve ba yan ng Feng Shui? Hindi. Ang makakasolve yan kami dalawa nito. Yung pinuntahan natin kay Del, di ba? Yes. Kung hindi kamukha lang namin ni JB pa nagpunta doon, hindi nila masasolbahan yan. Kung gagawa yung Feng Shui expert, hindi niya magagawa. Kaya niya bang palipatin yung mga tiyanak? Sige. Kaya mo? Kaya mo? O sige, gawin mo. Yun. At saka kaya din ba nila maglipat ng portal? Di ba? Ayun ang mga katanungan. Kaya nga, sa totoo lang, hindi ko naman po sinisiraan yung mga ibang Feng Shui expert kasi po ako rin po ay nagdaan sa ganyang proseso. Pero, it's high time for you to study, to learn, and ask. Wala namang mawawala sa'yo kung magtatanong ka And most often than not, napakarami pong nag-aral ng Feng Shui sa mainland China, but
did not practice it. Marami. Ang dami. Sa totoo lang, dyan lang sa bandang Binondo na yan, ang dami kong kilala. Oh, isa na lang si Jean. Yes. Oh, yan. Asawa ni Asi. O, diba? Nag-aral yan. Mahal. Ang binayad niyan kay Lilian to. Mahal ha. 100 plus binayad niyan ha. Pero, pinapractice ba ni Jean? Hindi. Hindi niya pinapractice. Mas magaling pa nga si Asi. Oh. Though, sila yung pinaka-top students ni Lilian too. Diba? Sila yung top? Oo. Pero hindi lang din actually sila nagsasalita sa marami. Kasi sabagay. Ayaw din nila masyadong exposure. Tsaka ayaw nila, totoo yun. Ayaw rin nila siyempre na, teka muna, hindi namin trabaho yan. Magtitinda na lang kami ng charm. Oo. So, ganun sila, Hi, Acho Jane, kung nanonood ka, tsaka Asi. Ayan. And next po, usually po, how much po yung pagka-feng shui po? Uy, nung panahon namin, buhay pa si Fermin Jocaresa noon ha. Si Fermin Jocaresa ay isang napakagaling din na feng shui expert. Kagaya nila Victoria, ni Merlina, magagaling yung mga yan. Kami po sumunod lang in line. Sila po ay talaga pong hindi naniningil. Ang binibigay po namin ay angpaw. Angpaw lang, aabutan ka ng angpaw kasi parang tinitreat ka nila na isang elder. Kaso, ito na ngayon nga yung problema. Bibigyan ka ng 20 pesos? Hello? Nangyari po sa akin yan ha. Nabigyan ako ng 20 pesos. Sabi ko, okay ka rin ha. Inikot ko na yung buong isla mo. Bigyan mo ko ng 20 pesos. O, diba? Isla? Tapos 20 pesos. Ay, nako. About this, ganun. Isla ha. Katotoo lang. Kaya nga nababagbag ang kalooban ko pag narinig ko yung pangalan na Aboitis na yan dahil sa ginawa nila sa akin. So, pero anyway, ang paniningil po ay bahagi lamang kasi nga yan ay exchange of energies. Pero it is very too much to ask for 100,000. Halimbawa, ka lang, 2 palapag ka lang na bahay, hihingan ka ng 100,000. Hindi tama naman yun. Siyempre, medyo bigyan mo naman ng realidad yung sarili mo. So siguro ang average nasa 100 to 250 square meter or minsan hanggang 150 square meter. Actually, mahal talaga ang bayad sa feng shui. Ako nakatikim na rin ako ng 6 figures sa feng shui. Pero hindi ito maliliit na lugar. Malalaki siya. Malalaki. Pero meron din mga barat, nasabi ko na yung pangalan kanina, hindi ko na dapat ulitin, na ang ibibigay sa'yo, 5 isla ka, bibigyan ka ng 10,000. 5 isla yun ha, hindi isang isla lang. Anong gagawin mo ngayon kung ikaw yung tao? Sige. Ay, Diyos ko. Diba? Good luck. Kulang ang doon, ang 10,000. Yung isla, tapos ilang square meter pa yung area na yon. Tapos hindi mo pa alam kung tama yung pinaggagawa nila sa inyo. Sige, kayo lang. Bahala kayo. Nung panahon na hindi pa na ito kasi nabili na tong A-venue, no? Merong mga developer na gagawin tong A-venue na to. Ito ay pinungsoy ng 10 feng shui expert from the mainland China. Pero ito ang katanungan ko ngayon, naresolbahan pa ba nung 10 feng shui expert na yon from mainland China na itong lugar na ito mag-flourish? Hindi nag-flourish. Ang Giligan nga, nagsara dyan Ang Giligan, ang Coffee Bean, nagsara. Ang David's Tea, nagsara din. Bakit? Ibig sabihin, merong mali sa pagginawa ng mga feng shui expert. 10 pa sila, 10, hindi lang isa yon. May hindi sila na-face hoarding, may nagalit. May nagalit. Tama yun, may nagalit. Tama. Tapos, factor din guys sa pagpo-feng shui, yung mga hindi nakikita, yung mga unseen. Dahil sila automatically ang nauna, then sila ang possible na makatulong sa inyo mag-ayos din ng energy ng place. Correct. At kapag hindi pumunta dyan ng energy ni Chunti, maniwala kayo sa hindi, kahit ano pang ilagay nilang pagsasaayo sa building na yan, hindi maayos ang kanyang balance. Hindi maayos yan. Ang makakapag-ayos lang yan ay mga DP. Sila lamang ang makakapag-ayos. Okay. So guys, if you have any questions, feel free to comment below.
Ayan, so our next po yung space clearing. Yan. So marami na rin actually. Si JD Yap. Though other psychics marami rin pong gumagawa. Kaso nga lang. Asin nga! Bubud mo asin. Meron dito mga maligno. Kasi bugburan mo ng asin. Tsak. Ano tapos ba yan? sigaw pa. Oo, may mga ate. ingay. Sabi nung mga duwende, nagpunta ako doon sa isang nag-space cleaning sila. Sabi ng mga duwende, anong tingin nila sa amin? Mga wakwak? Sabi ng mga maliliit. Ano daw tingin sa kanila mga aswang? Ang pinakamahirap guys na nagawa kong cleansing is may 4 na curse dun sa place. Yun na mahirap sa lahat. Isa yung curse dun mismo sa lupa. Tapos second dun sa nanay. Tapos sa lolo. Patay. Tapos bloodline mismo. Oh my God! Ay, nakakahirap talaga. Noon, mga year 2008 yata yun, meron akong pinuntahan sa mainland China, sa Beijing mismo. Ang bahay ay napakaganda. Pero laging may sakit, laging may ganito. Inayos ko lang yung position eh. Mainland China yun, Beijing, may mga feng shui expert din doon ha. Bakit ako kinuha nila? Yun ang tanong nung isang eksperto. Bakit ako kinuha? Di mo sabihin, nagtitiwala sila sa akin. Ganun lang yun. At saka guys, sa China, ang mahal ng bayad ng feng shui. Mahal! As in, nasa 2,000 yata ginto. yuan per consultation. Correct. Consultation pa lang yan ha. So, hindi pa iikot yung feng shui expert doon sa building mo. So that's around 14,000 dito katumbas sa atin. Correct. And may na-encounter na rin ako dyan kasi before, nanggaling din ako ng China. So, mga consultations, mga maliliit na businesses, hina-handle ko. Part-time. Aside sa English teacher. Ayun. So far naman, nung nakita nila, nung chinek ko yung place, in-explain ko sa kanila kung bakit gano'n. Nag-agree naman sila po. Actually, sa aming mga gumagawa ng mga ganyan, kahit na maliit lang ang ibayad sa amin, basta yung magiging resulta lang nito para dun sa may-ari ng building na yon o nung negosyo na yon, kumbaga, mag-flourish yung negosyo nila, very happy na kami ng ganon. Very happy na kami. Huwag lang yung sisiraan kami ni ganito. Sinong nagpungsay dito? Mali yung ginawa. Teka muna. Bakit mo sinabing mali ang ginawa? Diba? May mas magagaling pa sa akin nung araw. Hindi ko na may mention ang pangalan niya. Pero buhay pa rin siya hanggang ngayon. Ang totoo niyan, meron kasing, sa feng shui kasi may balancing of the negative and the positive. Plato? Ayun, pagbalansin ng negative at saka positive. Yung positive with the positive becomes positive. Negative and negative becomes positive. Yun po ang pagbalanse. Kaya kung mababa ang energy ng tubig, kailangan taasan mo naman yung energy ng kahoy. Para dumami yung kahoy, dumami rin yung tubig. Ganun siya. Yung bakal, anong ilalagay mo doon? Dapat tumaas yun. Maglalagay ka naman ng lupa. Ganun lang yun. Yung 5 elemento na yun, kailangan balanse siya. Pag hindi balanse yan, there's something wrong with the building. Ganun ang analysis. Hindi ito yung binabasa yung libro, tapos meron kang ganyan. Ay, nako, teka muna. Kung magbabasahan mo ko ng libro, bawa ako yung magpapapungsi sa inyo, babasahan mo ko ng libro, then I don't like it. Ayun po, may question. Ano raw po magandang pampaswerte para sa pharmacy business? First of all, dapat meron kayong water elements sa isa sa mga tao mo or ikaw mismo ay born 2, 11, 20, 29 or born in the water zodiac like rat or pig. Pag wala yan, dapat ang mikwa mo ay 1. Ayan. Pag wala pa rin yan, malamang hindi mo kasakop yan. Okay. So guys, may mga questions, feel free to comment below if you have any. So next po, and guys, ang ginagawa ba din pala dun sa space clearing, kini-clear yung negative energy or di kaya yung stagnant energy ng place. Tapos kung may mga nag-transpire dyan, like for example, murders, ano pa ba, exorcism, mismo, sinasaniban. Tapos, meron din minsan yung sinauna na, age ng Kastila or di kaya Japones, ayan, mga anito. So, kailangan din yan i-cleanse, ipapurify yan. Dahil nandyan pa rin if ever
naglilinger yung emotional imprint na tinatawag. Totoo yun. Kamukha nun, meron akong nakasamahan din dyan sa bandang San Juan, Batangas. Tinuro ko naging graveyard yun yung lugar na yun siyempre, hindi naman siya basta naniniwala sa akin dahil una sa lahat, doon lang kami nagkita. Ngayon, Wikipedia niya. Lumabas sa Wikipedia, talagang sinasabi doon na dating siya burial ground Na, sinabi po sa kanila, hindi nyo pwedeng tayuan ng struktura yan unless yung mismong burial ground na yan ay i-cleansing natin. Nagpalit sila ng management. Nagpalit. So, nawala na si Monica ang pangalan. Si Monica, nawala na, napunta na sa ibang departamento. So, nalimutan na nila yon. Tinayuan nila na ng building. Hanggang ngayon po, hindi nabibili. Para siyang white elephant. Yun na nangyari. Ayun po, may question. Yung August 20, 1984 po, pasok daw po ba? Rat yun. Pasok yun, rat. Pasok siya. Bawal daw po bang dried flowers sa feng shui? Sino may sabi? Maliban plastic. Ang plastic yun yung bawal. Yun. From says, pwede po ba magpa-feng shui after gawin ng bahay? Actually, the best to do the feng shui is wala pang nakatayong struktura. Kasi mas madaling gawan siya ng paraan. Yes. Ngayon, kapag nakatayo ng struktura, depende yun sa feng shui expert paano niya didiskartihan yung tinatawag namin na cures and remedies. Papasok yun dun Doon mag-a-analyze na kailangan ito ang gawin, kailangan ito ang tanggalin, kailangan ito i-reposition kung ano man yung dapat na i-reposition. And guys, ang crystals can support the energy flow or the chi flow ng bahay niyo mismo. Okay? Minsan yun ang requirement natin, hindi-require ko Actually noon, nung mga... Kasi may nagsasabi na kung hindi lang po function ng crystals. Ay! That's not true! You know what? Ang crystals ay bahagi ng feng shui ever since. Kasama yan nung unang-unang panahon. Yan, alam ni Celia yan. Noon, pag meron akong requirement na mga crystal sa kanya ako umu-order, yun ay ibinabaon namin in a certain position or in a certain location. Actually, ganun din po yung ginagawa ko during yung pre-house. Yung umpisa pa lang, wala pa yung building. Yung wala pang building, yung hindi pa actually na yung foundation, pwede actually silang isabay dun sa pag-aano ng foundation. Actually, meron akong naging kaibigan coming from Mandaluyong City. Yung bahay nila, ginawa niyang restaurant. Okay? Yung restaurant na yun ay hindi po mabenta. Katapat siya ng ospital, ng DRT. Nako! Pagkatapos, di ba may mga portal pa dyan. So, ang ginawa ko po, alam nyo, nakatulong sa kanila. Mga crystals nila, ang dami nilang crystals. So, in-analyze ko, ito, lagay natin, ito, ganyan. Sinabitan ko, imbes na curd cortina ang nilagay namin, nilagyan namin ng strands of garnet, strands of citrine, etc. Kung ano yung kailangan doon sa lugar na yon. Alam niyo po ba, napakabenta ng nasabing lugar. Ayan. Okay. So guys, FYI ang feng shui, it's also known as geomancy. Geo means earth. Bakit ginagamit ang kristal kung walang geo? Geo na nga Geo means stone din, di ba? Diba? Lupa. So yes, kasama sa feng shui yung crystals. Kasama, 100%. Kahit si Jade Emperor hindi nyo kasama talaga. At kung hindi nila ipapasama itong mga crystals and the like, paano yun? Di ba 5 yung elemento? Kasama yun Ganito Sui, Mu, Li, Tun, Chin. Yun, 5 yun Sui, Mu, Li, Tun. Tun, nandun yung lupa Lupa yun Kasama ang lupa, kasama ang mga bato. Ganun yun. Ayan. Pampaswerte daw po sa sales. Pyrite, lapis lazuli, golden rutilated quartz. Basta mayroong yelo, pasok ka doon. Kung hindi naman, maglagay ka ng mga pyrite is one of the best. Kailangan nyo ng pyrite. Ayan. Ano po, any suggestion na pwedeng pampaswerte para yun na kanina. Okay. Construction, same din actually. Pareho lang. Basta wag lang muna magko-construct ngayong Ghostman. Bawal yun. Ayan, Apple, nasusobran ba ng cleansing ang crystals? May times kasi na after is sound cleansing,
isa-sage ko rin sila. OA ka naman. Joke. OA na yon. Ano ka ba? Ano ka na, nag-singing bowl ka na, nag-sage ka pa. Guys, kung gusto yung tama yung paggamit ng singing bowl, go to our IGTV. Meron ako dun tutorial all about the use of singing bowl. Oo. Nagsisinging bowl kayo, hindi naman kayo gumagamit. Oo. Kailangan gumagamit ng tok 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 tok. Gumagamit nun. Hello. Ayan. Hello guys. Hindi po singing bowl lang ang ginagamit. Gumagamit din ng yung kahoy na fish. Yung fish drum, ginagamit din yun. Ayan, Sir JV, Sir Tony, nag-try po ako mag-draw ng tarot cards. Ano po kaya meaning nito? King of Swords, Page of Wands, Queen of Wands. Ang dami King of Sword, Libra. Page of Wands. Sagittarius. Queen of Wands. Leo. Yun, magkakasama yun. May 3 tao, pwedeng siya ay Libra. Yung isa naman ay Sagittarius, pwedeng kaibigan mo. Yun naman Queen of Wands, yun ay isang negosyanteng babae. Yun. Yung Oro, Plata, Mata, mali. Kasi kulang ng isa, may nada. Oro, Plata, Mata, Nada. Hindi po 3 yan, may nada. Yan yung hindi nila alam. Yan, alam na ninyo may nada Hindi Oro, Plata, Mata lang Ayun po, next, ano raw po, best crystals for the house para iwas sa magdanakaw and sunog. Yes. Merong bahay kasi na prone to theft. Meron ding bahay na prone to fire. Kailangan mag-gradean kung gaano kataas. Kung mataas na mataas ang prone to fire niya, kailangan mong maglagay ng amethyst, isang cluster o mga ganyang kalaki. Ilagay mo yon sa west, yung cluster ng amethyst. Kung prone to theft naman siya, ang kailangan yung ilagay doon ay huwag kulay pula. Kasi lalong aangat yung energy of fire. So, ang ilalagay mo naman ay yung mga kulay blue. Ano yung mga kulay blue? Pwedeng lapis lazuli, pwedeng turquoise, pwedeng sodalite. Yun. Kung gusto nyo yung sodalite. Actually, ang sodalite, nilalagay siya sa isang goblet at ilalagay doon yung sodalite for against fire and against theft. Actually, kyanite din po pwede. Ay, one of the best ang kyanite. medyo rare lang yung kyanite. Kung hindi available ang kyanite, yun ang gawin. Pero, kung akong tatanungin mo, very powerful ang kyanite. I have tried the kyanite noong 2019. Sa mga tao, kung ang tao ay merong life form or pagiging kyanite niya, naging kyanite siya sa isa sa mga past life niya bilang stone life niya, ang mangyayari, yung taong yun ay magiging general. Wow! Mapupunta sa military work or police work. Ganun yun. From Harold Deer, nakuha daw po niyang golden related quartz sa atin. Dumami raw po yung sales niya. Congratulations! Congratulations! Sino kaya bantayin doon? Para yan din doon yan alam na ninyo yung golden rutilated quartz para sa sales. Ayan. Sino daw po yung bantay doon sa golden rutilated? Maraming bantay yun. Hindi ko lang nakita yung golden rutilated mo So, Harold Deer, mga devas din, more or less nasa prosperity side. Tapos nandun din si Ganesh. Isama mo si Jerby. Okay, nagdasalan din niya ni Jervin. Okay, ayan. How about po if may plan bumili ng house and lot na? Ano pong specific layout ng bahay ang magandang i-consider? Ay, depende yun sa yearborn mo. Yearborn. Anong yearborn mo? Kailangan malaman namin yung yearborn mo. Ayan po. Sa negosyo daw po, anong usually magandang kulay? Ay, depende rin sa yearborn. Hindi lahat yan ulit-ulitin natin ganito siya. Meron tinatawag na dalawang energy sa Feng Shui. Yun yung ng Fu Wei at Xiangqi. Yung Fu Wei, yun ang solid energy mo. Yung Xiangqi, yun naman prosperity energy mo. Hindi ko naulitin to Kung ang Mingwa mo ay 1, ang best position mo southeast. Mingwa 2, northeast. Mingwa 3, south. Mingwa 4, north. Mingwa 6, west.
Mingwa 7, northeast. Mingwa 8, southwest. Mingwa 9, east. O yan, nabigay ko na sa inyo. Ayan. Yan na yun. Ruby Incarnate, pwede rin po ba against sunog? Matatapang yun, darling. Parehong pula. Kung kailangan mo yung mga soft light, citrine, pwede. Ano pa ba? Yung red jasper, pwede. Basta wag lang masyadong red na red. Matatapang yung sinabi mong bato. Okay. Thank you so much for that. Okay. Dito po. Our next po is chakra alignment. Ayan, marami rin actually gumagawa niyan pero nakakasira sila ng chakra ng tao. Yung kanina ginawa ko kay Pau, hindi niya alam, chakra alignment ko na siya noon. Kasama din doon. Oo, kasama na yun sa chakra alignment cleansing din. Nasabi ko ba kulang binigay niya? Joke lang. Nasabi ko ba? Auric cleansing, auric cleansing and chakra alignment, sa chakra alignment actually, tinatanggal yung mga blockages sa chakras nyo. And kung may mga problematic chakra areas, kailangan ayusin, inaayos din. May mafe-feel kayo dun sa areas na yun. Like for example, kung may blockage, minsan heavy feeling or di kaya bloated. Okay? And then minsan, may masakit na part pagka may blockage. Oo, okay? At saka minsan kasama yun sa karmic debt, utang. May utang ka sa karma, kaya naiilit yung yung chakra. Luck mo, yung good luck, ganun. Next po is the auric cleansing. Ang auric cleansing naman, yung mga stagnated energies and yung mga extra baggages nyo, tinatanggal namin. Okay? And I'm not sure lang for other psychics kung ganito rin ba yung ginagawa nila. Ang auric cleansing kasi is not only cleansing the aura, hindi yun. Inaayos din niya yung dadaanan mo, yung tinatawag na pathwork. Pag naayos yun, kasama na siya sa auric cleansing, then lahat ng mga gagawin mong transaction and all that, magiging very, very successful yun. Ayan. And also, purification din yung energy ng tao mismo. Kung sino man yung magpapa-auric cleansing. Yan yung hindi nila alam. Kasi minsan, kasingit-singitan ng ating mga cells, meron yung negativity. So, yun yung kailangan i-purify. Para kang nagpa-dialysis. Oo. Dialysis. Parang nagpa-change oil ka. Ganun. Ayan, next po, know about the true name of your angelic guides. Ayan, specialty ni Tito Tony. Medyo mahirap lang na gawin. Oo, kasi for me, hindi ko siya masyadong inaano. Dahil, kailangan kasi for me, kailangan yung tao mismo makadiscover kung sino yung angelic guides nila. Okay. Next is removing of soul contract. Yun! Eksperto ni JB yun. Ayan. So, any contract or di kaya mga seals, that's our expertise. Okay? At dapat gawin nyo na mas maaga kung may ginawa kayong katarantaduhan sa past life ninyo, ha? Dahil kung hindi, mahihirapan kayong umangat. True. At totoo lang, kaya mahihirapan minsan kayo. parang yung since life does not work, parang ganun. Life is very hazardous or very unfair. Pwede mong sabihin ganun. Pero kung matigas talaga yung ulo niya, ay good luck. Kung tinanggal na natin yan, mas worse pa yung pwedeng mangyari sa inyo. Correct. Once na bumalik yan. Yeah. Okay. Next is angelology. Or study with the angels. Or all of the angels. Yes. Yan. Ang angelology kasi is the angel themselves will tell. Siya mismo yung magsasalita. Para rin siyang mediumship. Pero yung ang kaibahan lang, anghel mismo ang magsasalita para sa inyo. Yan yung three angels mo actually yung kinakausap. Yung isa tiga-bura, yung isa tiga-offer, yung isa tiga-lista. Sila yung kinakausap actually. Okay? Yan yung secret, trade secret. Kasi kung yung iba, hindi nila kayang gawin yun. Correct. Okay? And next is karmic detox. Medyo mahirap siya. Lalo na kung si ayaw pala sabi pangalan niya. Ang karmic detox is something like this. Meron kang ginawa sa past life mo, lalo na sa tinatawag na pre-evolution. Halimbawa, isa kang sirena, tapos pumatay ka ng kapwa mo sirena, patay kang bata ka, mahihirapan ka, pwede kang mamatay o ikamatay mo ay pagkalunod.
Kung hindi naman, lagi kang nasa ospital. Lagi kang may sakit sa mga internal organs mo. So, yun ang mga resulta ng ginawa mo during your past life. Sa pre-evolution. Iba pa yun sa post-evolution. Ngayon, kung nangyari yun, magagawa naman ng paraan yan. Ang tawag nga namin ay karmic detox. Itatanggalin yun. Para rin yung ginawa ni JV Yap na i-clear ka lahat. I-clear ka. Pagka-clear na yun, tsaka ka bibigyan niya ng positive energies. Ganun yun. Yun yung karmic detox na tinatawag. And especially yung ginawa po natin dito nung di ba? Nung June 8. Nung birthday ko actually. Ayun. Kasi ang nangyari nun, may isang tao silang Kizel. Kinulang. Ay, oo. As in, dead on arrival. Dead on arrival. Si pangalan nun? Si Andrew. Oo. Kawawa naman. Bakit siya ginanon? Oo nga. Pero, ang blessing in disguise, naging kaibigan ni Kaisel yung Pugita. Ayan. Naging kaibigan niya yun. And ang ginawa namin doon is dinetoxify muna dahil puno siya ng poison yung katawan niya. Correct. As in super dami ng poison. Kinargahan siya. Oo. Kinargahan siya ng lanlason. Yun yung medyo mahirap at saka tricky part, yung bubuhayin siya, kung paano siya mabubuhay. Then, nung pagdating namin doon sa hospital, okay, yun nga, sinabi nga, parang nag-iba rin po, parang sinaliban. Kaya nga okay. Pero after na namin dumating, okay na siya. Tapos ngayon, okay na siya. Okay na siya actually. Kasi nawala na ng kapangyarihan si letter M. Ayan. O hindi namin kinakatuwa na tumira kami ng mga mambabarang o mangkukulam. Hindi namin kinatutuwa yan. Ang kinatutuwa namin ay manalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Yun lang ang sa amin. Ayan, from Mama KM. Nag-ask kami sa priest dati para check house for bad element. Sabi niya need daw surprise visit para di naman ang element na pupunta siya. Pero never na siya nag-visit. Does it mean na walang bad element sa house? Teka muna. Marunong ba yung pare? Marunong ba siya na gumawa niyan o hindi? Hindi ko mo pare marunong Yes, hindi lahat ng pare marunong mag-exercise ng bahay. Hindi lahat. Hindi lahat ng marunong mag-exercise kaya gawin. Oo, gano'n. Pare din. Oo. Ayan, from Ishimael. Ask ko lang po kung if may reincarnation po ba. If meron, paano po yung mga nagmumulto? May pag-asa pa ba silang ma-reincarnate? Yung mga multo, hindi naman sinabi na mumulto hindi akit yan sa langit. Pero meron namang mga multo na earthbound. So, nasa kanila na yon kung aakyat sa langit o hindi. Ngayon, yung tinatawag na reincarnation, marami na pong pruweba yan. Yan ay parapsychologically, no? Yan ay pinag-aaralan na po ng medisina. Na meron ng mga proof about it. Meron ng mga sinasabing gano'n, no? Kasi sa DNA natin yan Yes. At mismo si Jesus Christ, sinabi niya yan sa Old and New Testament about reincarnation. Sino yung in-example niya? Si Enoch. Si Enoch na naging si San Juan Bautista. Na naging si Metatron. Di meron nga talagang concrete example kung totoo ba o hindi ang reincarnation. Malalaman po ba yung angelic guide? Punta ka dito. Ayun, magpabook ka kay Tito Tony. Correct. Kay Jerby. Kay Jerby. So, si Jerby niya actually nagbubook for the schedules dito sa House of Mystics. Kung gusto niyo magbook na kayo ng book, walang bubukingin kayo ni Jerdine. And kailangan dumating kayo on time. Kung hindi, dating kayo on time. Ayan. Hindi naman ba? Wala. Ayan. Okay lang yun. Paano raw tito malalaman pagka may soul contract? Ayan. Nako! Marami nang ginawan si JB Yap dito na ganyan. Marami na. Ang una, ito kahit man lang sa isipan mo palang sinasabi mo na demonyo, isinasangla ko ang kaluluwa ko sa'yo. Pagkasabi mo pala ng ganon, meron ka ng contract. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo. Kaya huwag kayong basta magbibitaw ng salita o isip na ganito-ganito na
parang isinangla mo yung kaluluwa mo kaila Lolo S. No, no, no. Kasi yan ay may kontrata na kayo agad-agad. Yan. Kasi tawa pa sa nila ng tawa, tuwan-tuwa pa sila pag Oo, sila. diba? Sige. Gawin ninyo. Ayun, from Capri. Hello po. Maaari po bang magtanong kung anong chi po ang the best para sa health ng tao? Hindi, meron kasing ganito siya. Dalawa yung energy naman ng ng para sa kalusugan, yung tinatawag na Tien-I. Yung Tien-I, longevity. Yung Yen-Yen, healthy. Ngayon, kung mababa ang Yen-Yen and Tien-I energy dun sa lugar na yon, kahit anong mong gawin mong gamot, hindi po kayo gagaling. Kailangan munang iayos yung Yen-Yen and Tien-I energy ng nasabing lugar bago kayo magpagaling o magpagamot physically. Ayan. Yun po ang first and foremost. Next po, anong raw meaning ng madalas nakakakita ng 111 at saka 333? Iba raw po yung lumalabas sa internet. Okay, iba naman talaga ang internet eh. Yung 1111, lalo na kung 51, pag nakakita na kayong ganyan, hindi yan si Pedro, si Juan yan. Joke. Sige, si Juan ay ganito. Yan ay isang angel reading. Siya ay isang angel communication telling you of a big surprise at yan ay magaganap na very soon. Yung 333 naman, yan ay teamwork, team play. You need others help. Kung ikaw ay nag-iisa ka lang, kailangan mo ng isang katuwang sa buhay o bibigyan ka ng isang katuwang sa buhay. Ganon yung 333. I am Enchanted Crystals, how are you? Okay. From Mark Mancilia, pwede ba magpasa ng energy while you're astral projecting sa another spirit? Yes, we did it! Nung nakarang araw, di ba? Yung pinagpasa ako ng nakakuha yung rose. Yung rose nga nakita nung babae. Oo. Oh, di ba nanalo siya? Yes. Nakakapasa. Pwede. And ako, mind you guys, so sa lahat na nakakonect sa akin, automatic ako nagpapasa. Hindi ko lang actually sinasabi sa inyo. Oo naman. Alam ko rin kung ano nangyayari sa inyo, kung anong pinagdadaanan nyo. So quiet lang ako. Not unless magtatanong kayo. Okay? And yun nga po, kagabi nga, funny thing, may nag-message. Yun nga, may naamoy daw niya insenso. Si Miss Karen. Hindi niya alam, ikaw yun. Oo. Doon sinabi ko na rin naman po, for sure may iniisip na naman or di kayo naman problema na naman. Ayan. Something happened last year. Inaatake kami ng pepper spray. That person is the daughter of my fiancé. She is really curing me that she wishes. I right away used your protection balm. Wow. Good, very good. Crystal classmates. Thank you daw, Jorvin, sa pagbubook. Galing kay Miss Jane Euphoria. Lakas talaga ni Jervy. Sabi ni Ashley. See you, Ashley, later. Ayan. And from Max Del Rosarios, thank you, super reassuring mga sinasabi mo kahit masakit. Welcome! So, kailangan kasi minsan reality check din, guys. And minsan din, hindi kayo masyadong specific dun sa mga questions nyo. Kaya ganun din ako magsalita. And minsan din kasi pagka, yung ibang mga psychic actually nanunubok. So ngayon, susubukan ko sila ng logic. Okay? Like for example po, may nagtanong, magkakajowa ba ako? Ha? Depende kung may ginagawa ka para sa sarili mo at saka kung may jowa-ball dyan sa area mo. Kung wala naman, goodbye. Pero meron talagang tao na ipinanganak na sadyang birhen. So huwag na kayo mag-iisip. Halimbawa, ang karmic path mo maging birhen ka. Ba't ka magkakajowa? Paano yun? Karmic path mo nga, maging birhen ka eh. Siyempre tatanungin muna natin yun. Pathwork ba niya na siya ay maging birhen? Kung ganon, hindi ka magkakajowa. Yun ang sagot ko. Ayan. So, may pag-games tayo, Jerbs. Ayan. Meron pa bang laman yan? Lagyan mo ng laman. Yung ating mayugagang bowl. So guys, tomorrow we'll be also having our mystery pouch game ulit
Okay? And sa Friday naman, mystery box. Okay? Ang mechanics nun, for 2,000 pesos, mamimili kayo kung ano yung number ng pouch na gusto nyong maiuwi. Then, katumbas nun, for example, nabunot yung number 5, may mga corresponding items na dun sa loob na ipapakita namin once you confirm that number is yours. Okay? And usually, yung ibang mga items doon, like for example, yung last week, okay, Friday, ang laman doon is Golden Mutilated, Black Star Moonstone, ayan, maraming natuwa. Maraming nanalo actually. Okay? Then, doon naman sa mystery box, ayan, exciting kasi ang daming items na nasa loob. Minsan, meron pa silang crystal grid set. Wow, yun, maganda. Okay, sige po, pa-raffle po natin. Raffle natin, ang unang question natin ay ito. Ano ang pangalan na hindi nabanggit dito na ginagawa namin o tinitingnan namin na isang bato? Halimbawa, itong bato na to, titingnan natin kung anong laman niya. Merong talagang terminology ito. Ito ay nagsisimula sa letter S. Ano ang tawag ng proseso na yon? Comment now! Medyo mahirap. Hindi lang nabanggit dito yon. Sige, comment now! Letter S ang simula. Pag wala, i-redo natin ang tanong. Pag walang sagot. Oh, maganda. Red Jasmine, di ba? From Paichuas, crying. Oh! Congratulations, So, Miss talaga, Pai Chua. Chua ka, ha? Ikaw pala yan, ha? Oh, yan. Nakuha na ni Pai. Nagtataka nga po ako kasi wala pa siya nabibili dito. Oy! Pai Chua, bumili ka na dito. Hira ka. Puro tanong. Oo. Ayan, so next po, Aventurine. Aventurine. Ang next question natin ay ito. Anong barangay nasasakupan nitong House of Mystics? Ayan. Ayan, ha. Aventurine para sa inyo. Ano ang pangalan ng barangay dito sa address natin sa House of Mystics? Comment your answers below. Barangay ano? Basta barangay siya. Anong barangay? Nalimutan na ninyo. O sige. Ayan, letter S then start. Cubao, no? Cubao? Ayan, from Aileen Ayun, Mayrano. nasagot. Congratulations. Mariano. Silangan. Sige, Our tama yan, last Silangan. item po is Sakura Agate. Sakura Agate para isang napakadaling tanong. Ang katanungan namin ay ano ang embodiment ni Jervin Sun? Ano ang embodiment Lagi namin binabanggit yun. ni Jervin Sunga? Comment Sige. your answers Ano now. ang embodiment niya? Pag di nyo nasagot yun, wala na. Sorry, goodbye. Nasagot na yung Silangan. Ganesh, Ayun, congratulations. nasagot ni My Grumit. My Grumit. Kilala mo ba to, Jervin? Hindi niya kilala. Siya yung nakasalamin last time. Oo. Sige, Nasagot guys. niya. So, kung may mga follow-up questions kayo, please feel free to DM us. Then, kung gusto niyo magpabook along with Tito Tony for his Akashic reading and yung angelic names of your angelic guides, so pwede rin. So, open slots na for Tito Tony. Okay? So, please DM us. If wala na, have a great day, guys. So, thank you for all who watch our live ngayong Wednesday na to. Okay, with that, we thank you and have a great Wednesdays. Bye-bye!